Ang balita ngayon, itong San Miguel Beermen daw at itong Blackwater Bossing ay nag-uusap na tungkol dito sa posible na paglipat nitong si Cedric Bearfield dito sa San Miguel Beermen. At baka ang maging kapalit nito ay si Wami Tiongson at itong si Chris Miller. Mukhang ang alam kasi ng Blackwater, itong kontrata ni Bearfield ay mag-e-expire na ngayon pagkatapos ng season na ito at ito ay magiging unrestricted free agent. Ngayon, ang problema dyan, alam ng Blackwater na hindi na mananatili, hindi na babalik si Bearfield dito sa kanilang koponan. Kaya ang gusto nilang gawin ngayon, i-trade na si Bearfield habang may kontrata pa para meron silang makukuhang player na kapalit. At mukhang dadalhin nga nila ito sa San Miguel Beer, kapalit ni Wami Tiongson at itong si Chris Miller. Kung sakasakali na ganito ang mangyari, ay ang laking bagay nito para sa San Miguel Beermen dahil ito si Cedric Bearfield ay tinatawag na franchise player. So sigurado na magiging isa to sa mga tinatawag natin na pinakamahusay na guards ng San Miguel if ever matuloy ang pag-transfer niya dito. Kaya nga hindi na ako magtataka kung talagang pupursigihin ng San Miguel na makuha na itong si Cedric Bearfield. Kaya ngayon mukhang itong San Miguel Beermen at kung ikaw si Wami Tiongson, siguro baka ninenervyos na yan o baka malungkot na yan dahil alam niya na siya ay baka i-trade na ng San Miguel dito sa Blackwater kapalit ni Bearfield. Kung sakasakali nga na matuloy ito, hindi naman siguro magugulat ng kahit sino dahil alam naman natin na si Cedric Bearfield matagal na yan na gustong makuha ng San Miguel. Kung inyong maaalala, ang balita nga dati ay iti-trade daw ng San Miguel itong si Terence Romeo para kay Bearfield. So noong pa man, nandiyan na talaga yung intensyon ng San Miguel na kunin ito. Ang 7'1" Phil-Am Center na si Sage Tolentino nga ba ang binabalak na kunin ng Barangay Ginebra sa susunod na draft? Sa ngayon kasi maraming matunog na pangalan dito sa darating na draft at syempre ang pinaka-obvious dyan ay itong si Michael Phillips, yung 6'8" center ng De La Salle. Pero meron ding mga nagsasabi na baka itong si Sage Tolentino ay magpunta na at sumali na dito sa PBA draft. Kapag ito'y nangyari, sigurado na magiging isa yan doon sa mga pinakamaganda na magagawa ng Barangay Ginebra. Dahil alam naman natin na itong Barangay Ginebra talaga ay nangangailangan na ng panibagong sentro. At itong 7'1" na si Sage Tolentino ayon sa iba, pinagkukumpara nila. Ang laro nito ay parang Kai Soto, ibig sabihin pwedeng-pwede na pang NBA. Kaya nga, marami nagsasabi, isipin ninyo kung paano maglalaro si Kai Soto kung sakali na iyan ay nandito sa PBA, magdo-dominate yan. So malamang ganyan din daw ang gawin nitong si Sage Tolentino kapag siya ay nakuha na ng Barangay Ginebra. Kaya nga ngayon pa lamang daw ay pinagpaplanuhan na ng Ginebra ang pagkuha dito kay Sage Tolentino. At kung sakasakali, magiging isa yan talaga dito sa pinakamagandang trades na nagawa ng Ginebra, yung pagkuha dun sa first round draft pick ng Terra Firma kapalit ni Maverick Misi. Kaya nga marami nagsasabi na isa to sa mga major moves talaga na gagawin ng Ginebra ngayon para masiguro na sabi nga nila malak na nila yung serbisyo ditong si Maverick, ditong si Sage Tolentino kung ito ay mag-e-express ng interes na pumasok dito sa darating na PBA draft. Kaya isa yan dun sa mga tinatawag natin na major moves na gagawin talaga nitong Barangay Ginebra kung sakasakali nga na ito ay matuloy. Ang susunod nating balita ngayon ay hindi pa natitiyak kung ano ba ang magiging roster composition dito sa ating Gilas Pilipinas dahil meron pang iba't ibang mga balitang lumalabas pagdating dito sa naturalization. Hindi pa nga maliwanag kung makapaglalaro sila Justin Brownlee, si Angie Kwame, si Kai Soto at yung iba pa nating naturalized players. So sa ngayon maraming naniniwala na ginawa ito ng Thailand para maging mas challenging para sa Gilas Pilipinas natin na manalo para dyan sa Southeast Asian Games. Pero sa totoo lang naman, yung Southeast Asian Games hindi na dapat yan priority ng Gilas. Ang priority talaga natin ay itong FIBA. Maski na yung Asian Games siguro pwedeng consider na priority. Pero yung Southeast Asian Games parang pang preparatory tournament na lamang yan para dito sa Gilas. Ang talagang dapat nating paghandaan ay itong sa FIBA Asia. Kaya sa ngayon, kung sino man yung team na ipadadala natin dyan sa Gilas, sa tingin ko magiging okay pa rin
yung magiging laro natin dyan. Dati naman nagagawa natin na magkampiyon dyan sa Southeast Asian Games kahit na wala yung mga naturalized players natin. Kaya sa tingin ko kaya pa rin yan mangyari at magawa ngayon. Kaya hindi siguro magiging malaking issue ito. Mas importante sa tingin ko ay itong pag-prepare natin para dito sa FIBA Asia kung saan kinakailangan talaga na makakuha tayo ng mas magandang mga preparasyon para masiguro na magiging ready na yung ating koponan pagdating dito sa mga matinding labanan na mangyayari dyan. Kaya nga asahan natin na hindi magiging madali ito para dito sa Gilas Pilipinas dahil syempre magpe-prepare din dyan yung mga ibang teams laban dito sa ating lineup dahil alam naman nila na itong Gilas talaga ay isa dun sa mga tinatawag natin na team to beat dito sa Southeast Asian Games. Kaya abangan na lang natin kung ano ang gagawin nilang preparasyon para dito. Pero sa ngayon, yung FIBA Asia yan dapat ang priority. At ang huli nating balita, itong Rain or Shine Elasto Painters ay susubukan pa rin daw na makuha ang serbisyo nitong si Christian Stan Hardinger. Si Stan Hardinger ngayon ay retirado at ang rights nito ay nandun pa rin sa Terra Firma Jeep. Pero gusto raw subukan nitong Rain or Shine kung sakasakali na makukumbinsin nila na sa kanila na maglaro ito. Medyo magkakaroon ng mga hadlang dyan, dalawang bagay sa totoo lang. Unang-una, yung rights nito na nasa Terra Firma. Hindi naman yan basta-basta ibibigay ng Terra Firma kahit na ito retirado na. Kaya nga inaasahan ng karamihan na magkakaroon ng matinding requirement ng Terra Firma o matindi hihilingin niyang kapalit para dito kay Christian Stan Hardinger. Pangalawa, assuming magawa nga yan ng Rain or Shine at pumayag ang Terra Firma, ang magiging tanong dito ay papayag kaya itong si Stan Hardinger na maglaro sa Rain or Shine at magdedepende na lamang yan syempre doon sa kontrata na kanilang i-offer. Dahil sa tingin ko, yung lineup nitong si Coach Yeng Guiao, maraming magagaling na players dyan. Pero ang magiging tanong na lamang ay kung papayag ang mga ito na maglaro para sa kanila. Kasi ibig sabihin, kung ikaw naman, itong si Stan Hardinger, alam natin sanay yan doon sa malalaking salary na nakukuha sa SMC. So ang tanong ay papayag kaya ito na maglaro na dito sa Rain or Shine. Alam naman natin na ang Rain or Shine Elasto Painters sumusunod yan doon sa salary cap. Kaya isa yan doon sa mga magandang magiging challenges sa pagkuha dito kay Christian Stan Hardinger. Pero kung makuha yan ng Rain or Shine Elasto Painters, abay magiging instant title contender na sila dahil alam naman natin yung kalidad at yung kalibre nitong si Stan Hardinger at kung ano ang naibibigay niyan sa kahit saang koponan siya na maglalaro. At bago tayo magwakas ay batiin natin yung ating mga regular na taga-subaybay, sila Jonel Alagon, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Simon De Guzman, binabati din natin si Malyari Mascareñas, si Katsakino Dokusin, si Ireneo Salangsang, si Michael D, si Dexter Domer, si Judy Villarosa, si Ronald Berbosidad, si RG Bueno, Joseph Pineda at yung iba pa natin na mga regular na nanonood.